Ako nga pala si Ayesa, 29 years old. Kung tutuusin, bata pa naman ako pero pakiramdam ko ang tanda-tanda ko na. At para bang napakahaba na ng panahon na inilagi ko dito sa mundo. Sa madaling salita pagod na ako. Ilang taon na lang ang bibilangin, lagpas na ako sa kalendaryo pero hindi ko man lang naranasan na ma-enjoy ang kabataan ko. Hindi ko naranasan ang maglibang, mamasyal, magsaya, o mag-travel gaya ng ibang kaedaran ko. Simula nung magkamalay ako puro problema at pasakit lang yata ang dumating sa akin. Hindi naman ako pinanganak na mahirap. Kahit papaano sapat ang kinikita ng mga magulang ko noong mga unang taon ng pagsasama nila. Na ibibigay nila lahat ng pangangailangan ko. Kaso nga lang, nalulong sa masamang bisyo ang mama ko noon. Sa pangsusugal. Naging dahilan yon ng madalas na pagtatalo nila ni Papa. At yun din ang naging dahilan ng napakalaking pagbabago sa buhay namin. O ano? Aalis ka na lang ng ganun-ganun na lang. Hindi mo man lang naisip kaming mag-ina mo. Matagal na ako nagtitiis sa ugali mo, Melda. Ilang beses na kitang pinagsabihan at ilang beses ka na rin nangako na magbabago ka na. Pero sa halip na magbago ka, palala ka ng palala. Kaya aalis ka na lang. Yan ba yung solusyon para sa'yo? Hindi ako aalis para solusyonan ang problema. Aalis ako dahil pagod na ako sa'yo. Oh, paano yung responsibilidad mo bilang padre de pamilya? Tatakasan mo na. Para saan pat naturingan kang haligan ng tahanan? Sana bago mo ako singilin sa responsibilidad ko, tinanong mo muna yung sarili mo kung haligi pa rin ba ang turing mo sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo? Pwede ba, Melda? Pareho nating alam kung anong ibig kong sabihin. Hindi mo na ako nirerespeto bilang asawa mo. Hindi mo na pinapahalagahan yung pagsasama natin. Kasi kung oo, dapat matagal ka nang nakinig sa mga sinasabi ko sa'yo. Di umalis ka kung gusto mong umalis. Hindi kita pipigilan. Aba talagang aalis ako? Pero hindi ka aalis nang hindi nag-iiwan ng panggastos namin mag-ina. Ano ka mo? Obligasyon mong buhayin kaming mag-ina mo. Kaya dapat lang tustusan mo ang pangangailangan namin. Mag-iwan ka ng panggastos namin ni Yesa. Ang kapal na talaga ng mukha mo, no? Matapos mong ubusin lahat ng perang iniaabot ko sa iyo dyan sa pagsusugal mo, hihingi ka pa sa akin ng panggastos nyo? Aba, dapat lang. Anong gusto mong mangyari? Tatakas ka sa responsibilidad mo ng ganun-ganun na lang? Mula ngayon wala na akong responsibilidad sa'yo. Tumabi ka nga dyan! Hoy! Pablo! Bumalik ka nga rito! Papa, Ayesa, anak. bakit ang dami niyong gamit? Aalis kayo? Saan kayo pupunta? Iiwan niyo kami ni Mama? Ngayon lang to, anak, ha? Okay? Babalikan kita kapag nakahanap na ako ng maayos na matitira natin, ha? Kukunin kita dito, ha? Pangako ko yan. Huwag mo nang paasahin yung bata kung wala ka namang balak na balikan siya. Tumahimik ka nga, napakaingay mo. Ayesa, anak. Magpakabait ka dito, ha? Pangako, babalikan ka ni Papa. Ay, kailangan niyo po ba talagang umalis? Oo Umalis ka na nga kung aalis ka. Napakadami mong drama Oo, talagang aalis ako dito. Simula ngayon wala ka ng asawa. At simula din ngayon, hindi na ako madadamay sa pagiging pabaya at sugalera mo. Lahat ng problema mo, sa'yo na lang. Dahil tapos na tayo. Papa! Ayesa, gumising ka na. Ayesa, bumangon ka na dyan. Mag-impake ka na ng mga damit mo. Po, Aalis na tayo rito. aalis? Saan tayo pupunta? Ang dami mo pang tanong Sumunod ka na lang. Okay po. Yung mga importanteng damit mo na lang muna yung dalhin mo. Bilisan mo. Ma, saan ba talaga tayo pupunta? Sa Tito Felix mo. Kailan tayo babalik? Bakit ang dami nating dalang gamit?
Ay, hindi ko alam. Baka hindi na. Po, paano yung bahay? Wala na tayong bahay, Ayesa. Wala na? Paano wala na? Anong ibig niyong sabihin? Ay, nakasanla sa bangko yung titulo ng bahay natin. Nakasangla? Shh! Huwag kang maingay. Baka mamaya may ibang makarinig sa'yo eh. Paano nangyari yun, Ma? Ay, mahabang kwento. Saka ko na sasabihin sa'yo. Paano yun? Wala na tayong bahay, hindi na natin mababawi yun. Gagawan ko ng paraan. Alam ba ni Papa to? Alam niya. Kaya nga siya lumayas eh. Dahil tumatakas siya sa responsibilidad. Pero di ba kayong dalawa ni Papa yung nagpundar nun? Oo. Pero wala na akong magagawa. Iniwan na ako ng papa mo. At hindi ko kayang ilabas yung perang hinihingi ng bangko nang ako lang mag-isa. Kaya mabigat man sa kalooban ko, wala akong magagawa kundi isuko na lang yung bahay. Sayang yun, Ma. Baka magawan pa ng paraan. Ay, hindi ko alam. Susubukan kong humingi ng tulong sa Tito Felix mo. Ay, Kaya ikaw, galingan mo sa pag-aaral ha. Para naman pagka-graduate mo, makapasok ka sa malaking kumpanya at magandang trabaho. Pagkatapos magkakaroon ka ng maraming pera. Para naman matulungan mo ako sa mga problema ng pamilya natin. Na dapat sana magkasama naming nilulutas ng papa mo. Hindi ko na mabilang sa kamay ko ang dami ng naging pag-aaway nila Mama at Papa. Ilang beses na rin silang naghiwalay. Pero makalipas lang ang ilang araw nagkakaayos sila at babalik na sa normal ang lahat. Akala ko, ganun lang ulit ang mangyayari noong huling beses na nag-away sila. Umasa ako na pansamantala lang ang paghahamon ni Papa ng hiwalayan at magkakaayos din sila kalaunan. Pero mali ang akala ko. Ilang linggo na kami namamalagi sa bahay ni Tito Felix pero hindi pa rin kami sinusundo ni Papa. Doon na ako kinutuban. Sa isip-isip ko, yun na nga siguro ang huling pagtatalo ng mga magulang ko dahil kahit kailan, hindi na sila magkakabilikan pa. Siguro nga masyado pa akong bata para maintindihan ang lahat ng nangyayari noon. Basta ang alam ko lang, umalis na kami sa bahay na naipundar ng mga magulang ko. Yung dapat sana pansamantala lang na pagtira namin kay Tito Felix umabot na ng maraming buwan at taon. At sa tagal ng panahon na yon halos hindi ko nakakasama ang mama ko dahil palagi siyang abala. Kung ano man ang pinagkakaabalahan niya, yon ang hindi ko alam. Naku, mataas na pala sikat ng araw. Tinanghali na ako ng gising, makapagtimpla na nga ng kape. Oh, gising ka na pala. Good morning po, Tito. Good morning. Kumain ka na, may almusal dyan. May pandesal naman dyan tsaka peanut butter. Kapag hindi pa ako nakabalik agad mamayang tanghali, magbukas ka na ng sardinas dyan, ha? Okay po. Tito? Si Mama po, hindi pa rin umuwi? Ay nako, hindi pa nga eh. Hindi rin nag-reply sa mga text ko. Sa'yo ba? Hindi rin po eh. Mamaya nga mag-load ka at tawagan mo. Ay, Diyos ko naman. Bakit kasi hindi na lang gumawa ng Facebook yun para madaling makontak? Ay. O siya, sige na. Mauna na ako ha. Ikaw na munang bahala dito sa bahay. Sige po, Tito. Ingat po kayo. Ay, ano na kaya nangyari dun kay Mama? Oh, si Mang Jojo? Ba't kaya dito pa sa Facebook tumawag to? Hello po? Hello. Ayesa, good morning. Good morning din po, Mang Jojo. Pasensya ka na kung tumawag ako bigla. Wala pong problema.
Bakit po pala kayo napatawag? Itatanong ko sana kung ano yung Facebook ng mama mo eh. Naku, wala pong Facebook si Mama eh. Bakit po? Hindi ko kasi makontak. Hindi nagre-reply sa text at saka hindi sinasagot yung tawag ko. Kahit ibang SIM yung gamitin ko, hindi sinasagot. Ganun po ba? May kailangan po ba kayo kay Mama? Oo eh. May utang kasi sa akin yung mama mo. 10,000. Po? Kung isasama ko yung interest base sa usapan namin, aabot na ng 15,000 yung utang niya sa akin. Ay, si Mama talaga. Ayoko namang ikaw yung guluhin ko tungkol sa utang niya kasi menor de edad ka pa. Anong malay mo sa problema ng ermat mo, di ba? Pero, Yasa, pakisabihan naman yung mama mo na mag-reply sa mga text ko. Ang tagal-tagal na nung utang niya sa akin eh. Wala man lang paramdam. Ang totoo niyan, Mang Jojo, kahit sa amin ni Tito Felix hindi siya nagre-reply eh. Pero mamaya, susubukan naming tawagan. Sige. Pakisabi naman ka mo. Parang awa niya na. Kailangan ko ng pera ngayon eh. Kahit yung principal ng utang na lang yung bayaran niya, kahit wag na yung interest. Sige po. Salamat ha. Kailan kaya ako pwede mag-follow up sa'yo? Hindi ko po alam eh. Pwede po kaya next week? Naku, masyado nang matagal yun eh. Bukas. Tatawagan ulit kita bukas ha. Makikibalita lang ako. Sige po. Sige. Salamat ulit. Ay, pambihira naman si Mama mangungutang tapos hindi magpapakita. Nakakahiya. Melda? Melda, lumabas ka dyan! Melda! Sino naman kaya yun? Ba't napakalakas ng bunganga ang aga-aga? Melda! Lumabas ka dyan sabi eh! Felix, sinabas mo yung kapatid mo! Ay, mapuntahan nga. Nasaan ang mama mo? Santina? Hindi ko po alam eh. Anong hindi mo alam? Matagal na pong hindi umuuwi. So nagtatago? Hindi po. Naghahanap po ng makukuhanan ng pera. Sabihin mo nga dyan sa nanay mo, bayaran yung utang niya sa akin. Nung nangungutang siyang bait-bait niya, halos lumuha ng dugo sa pagmamakaawa. Ngayong panahon ng bayaran, ang hirap niyang hagilapin. May utang din po siya sa inyo? Abay, oo! 20,000! 5-6 pa! Laki-laki ng tubo nun! Si Mama talaga. Ilang beses ko na siyang tinitext ni hindi man lang nagre-reply. Ano ba talagang balak niya? Hihinti pa niyang ibabarangay ko siya? Naku, wag naman po. Hayaan niyo, mamaya tatawagan po namin siya. Abay, dapat lang. Dapat nga noon niyo pa yung ginawa. Di sana hindi tumubo yung utang niya ng pagkalaki-laki. At ipaalala mo rin dun sa tiyuhin mo na siya ang garantor ng utang ng mama mo. Kapag nagkataon, sabit siya dito. Opo. Buti sana kung marunong makiusap yung mama mo eh. Kaso mukhang walang balak magpakita. Naku, kapag ako talaga naisa kanya, ipabablatter ko siya. Babalik ako bukas ha. Dapat may good news ka na sa akin. Sige po. Mga hindi marunong tupad sa usapan. Sabihin mo na lang sa Tito Felix mo. Siya munang bahala dyan. Makipag-usap muna siya. Nakakahiya na nga eh. Gusto nila bayaran nyo na sila. Ba't kasi kayo nagkaroon ng ganun kalaking utang? Ba't ba kasi nagpapastress ka sa mga ganyan? Kung umuwi kaya kayo at bayaran nyo yung mga utang nyo para hindi ako ma-stress. Wala akong pera, anak. Hirap na nga tayo sa buhay eh. Kita mo nga kung saan-saan na ako nakakarating para lang dumiskarte. Ayun na nga eh, kung san-san kayo nakakarating, hindi namin kayo mahagilap tapos nag-iwan pa kayo ng problema. Kami yung ginugulo ng mga pinagkakautangan nyo dito. Basta, gagawa ako ng paraan. Kapag nagtanong ulit sila, sabihin mo, kukumpletuhin ko na lang yung pambayad ko at uuwi na rin ako dyan. Siguraduhin nyo lang, Ma. Kasi mukhang buo yung loob nila na ipabarangay kayo pag di kayo nagpakita. Lalo na si Santina. Galit na galit. Gawin nyo ng paraan. Kung hindi, lalong lalaki yung problema nyo. Maaga nga akong namulat sa mga problema na dumadating sa buhay namin ni Mama. Kahit hindi niya sinasadyang itamay ako sa mga pinagdadaanan niya, ganun na rin ang nangyari. Madalas kasi siyang wala noon
Ang palagi niyang sinasabi sa akin ay gumagawa siya ng paraan para matubos yung titulo ng bahay mula sa pagkakasangla sa bangko. Na siya rin naman ang may gawa kung bakit. Dahil kasi sa pagkakalulong niya sa sugal ay nagkaroon siya ng malaking utang sa mga kakilala niya hanggang sa umabot sa puntong kinailangan niyang isangla ang bahay namin para makabayad sa mga pagkakautang niya. At ngayon, unti-unti nang bumabalik sa kanya ang lahat ng sakit ng ulo na bunga ng mga mali niyang desisyon. Nadagdagan pa ng nadandagan ng mga problemang pinasok ng mama ko. Nakahiram kasi siya ng malaking halaga sa mga kaibigan ni Tito Felix. Kilala naman ang tito ko sa lugar nila kaya madaling nakautang ang mama ko. Ang buong akala namin ay gagamitin niya ang mga pera niyon para matubos ang bahay namin. Pero hindi kami nakarinig ng magandang balita mula sa kanya. Sa halip ay nagtago siya at kami ng tito ko ang palaging humaharap sa mga pinagkakautangan niya. Hanggang sa isang malaking desisyon na naman ang ginawa ng mama ko. Ay nako, ba't ba ayaw sumagot nitong si Sel na to? Baka nasa work, ma. Lunch break naman ngayon ah. Wala bang lunch break sa kanila? Eh malay nyo, sobrang busy lang talaga. Tatawagan ko ulit. Ay nako, wala talaga. Bakit ayaw talagang sagutin? Kung kailan kailangan eh. Try nyo kayang i-text muna. Ay nako, hindi na. Lalong hindi sasagot yon. Ihanda mo na lang yung mga gamit mo. Ma, magugulat yun pag bigla na lang akong dumating sa kanila nang wala man lang pasabi. Hayaan mo na. Tinatawagan natin, ayaw namang sumagot. Subukan nyo muna ulit. Hindi na. Pumunta ka na doon at saka ko na lang siya ulit kakausapin kapag nandun ka na. Ma, nakakahiya. Ba't ka mahihiya? Tita mo naman yon. Hindi naman ibang tao yon. Kahit na. Susunod ka ba o hindi? Akala ko ba ayaw mong ma-stress sa mga problema rito? Kaso problema na naman tong ginagawa nyo eh. Sumunod ka na lang sa akin at para sa atin din naman tong ginagawa ko. Para sa atin? O para sa inyo lang? Hay nako, ang dami mong sinasabi. Pagdating ng araw, maiintindihan mo rin. Basta sa ngayon, sumunod ka na lang muna sa sinasabi ko. Ano pa nga bang magagawa ko? Sige na, dalian mo at baka abutan ka pa ng gabi kung hindi ka pa lalarga ngayon. Ipapadala ko na lang dun yung Form 137 mo at iba pang kailangan. Basta sa ngayon, ituon mo muna yung isip mo sa pag-aaral. Kapag nakaluwag-luwag na ako, kukunin din kita kaagad. Ay, saan ba dito yung bahay ni Tita Sel? Sabi ni Mama, Pink the Gate daw eh. Tao po? Yes, Tita Sel, salamat naman at nahanap ko rin yung bahay nyo. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Ano po kasi, pinapunta po ako ni Mama dito. Ha? Bakit daw? Hindi niya po ba kayo nakausap sa phone? Hindi. Hayaan mo na. Pumasok ka muna. Sige po. Ibaba mo muna yung gamit mo. Kukuha lang ako ng tubig. Sige po. Tawagan ko nga ulit si Mama. Hello? Hello, Ma. Nandito na ako kila Tita Sel. Okay, good. Anong sinabi niya? Nagtatanong kung ba't daw ako nandito. Hindi ko alam sasabihin ko. Hindi ba kayo nagkausap sa phone? Hindi nga sumasagot kaninang tanghali, di ba? Hindi niyo sinubukang tawagan ulit? Hindi. Pambihira naman yan si Ate Melda. Pinupunta ka dito mag-isa. Napakadelikado ng panahon ngayon. Buti sana kung hindi ka menor de edad. Oh,
uminom ka muna ng tubig. Si Sel na ba yung nagsasalita? Opo. Oh, pakausap ako. Tita Sel, gusto daw po kayong kausapin ni Mama. Ay, akin na. Hello, ate. Sel, kumusta? Okay naman, te. Bakit mo naman hinayaan pumunta si Yesa dito mag-isa? Ayun na nga. Meron sana akong ipapakiusap sa'yo Ano yun? Ano kasi, baka pwedeng dyan na muna siya sa'yo. Pansamantala lang. O sige. Ayos lang naman, wala namang problema dun. Kahit hanggang makatapos lang siya ng high school. Ha? Ano? High school? Ano yun? Dito siya mag-aaral? Oo sana. Okay lang naman, di ba? Teka lang ate ha. Pinapunta mo dito yung anak mo kasi gusto mo dito siya mag-aral. Oo. Nang hindi tinatanong kung papayag ako. Kung okay lang sa akin. Wala naman kasi kung ibang matatakbuhan kundi ikaw lang. Kaya bigla mo nilang pinapunta dito para wala na rin akong choice, ganon. Pasensya ka na, Sel. Hayaan mo. Magpapadala naman ako lagi ng allowance niya para hindi masyadong mabigat para sa'yo. Basta sa ngayon, kailangan ko munang mailayo siya sa akin. Kabi-kabila ang problema ko Ayokong madamay si Ayesa. Sana man lang kinausap mo muna ako bago mapapuntahin dito yung anak mo. Tinatawagan kita kaninang tanghali Hindi ka naman sumasagot. Kahit na. Sana nag-text ka man lang o kaya nag-chat. Wala naman akong alam sa chat-chat na yan. Oo, sige na. Obviously, wala naman akong choice. Kahit gusto kong tumanggi, wala na rin ako magagawa at nandito na yung anak mo. Hayaan mo. Kapag nakaraos na ako sa mga problema ko, kukunin ko rin siya dyan agad-agad. Pwede ko na bang makausap si Ayesa? Kausapin ka raw ng mama mo. Hello, Ma. Yesa, nak. Magpakabait ka dyan sa tita Sel mo, ha? Ma, wala na ba talagang ibang paraan? Kung meron lang, anak, hindi kita ipapadala dyan. Akala mo ba madali lang para sa akin ang mapalayo ka? Kahit ako, ilang beses kong pinag-iisipan to. Basta sa ngayon, magtiwala ka lang sa akin. Makakaraos din tayo. Makukuha rin kita dyan. Konting tiis lang, anak, ha? Konting tiis lang. Hindi ko na alam noon kung ano ba talaga ang nangyayari sa buhay namin ni Mama. Sa tuwing tinatanong ko siya, palagi niyang sinasabi sa akin na pansamantala lang ang lahat. Na ginagawa niya ang lahat na makakaya niya para solusyonan ang mga problema. Na darating din ang panahon na makakaraos kami sa lahat ng pinagdadaanan namin. Kahit kailan, hindi ko nakitang nakangiti ang mama ko. Bibihira na lang kaming magkita noon pero sa tuwing magkikita kami, palaging nakakunot ang noon niya o kaya naman malayo ang tingin. Alam kong nahihirapan na siya sa lahat ng mga pinagdadaanan niya pero wala akong magawa. Kung kasama lang sana namin si Papa, siguro hindi kami namamblema ng ganito. Kumapit ako sa mga sinabi ni Mama na makakaraos din kami balang araw. Palagi niyang pinapaalala sa akin na mag-aral ako ng mabuti at yun daw ang pinakamalaking tulong na magagawa ko. Kaya naman itinuon ko ang atensyon ko sa pag-aaral. Matataas ang mga naging grades ko noon. Nakakatawa man pero ang totoo, naisip ko na noon na sana pwede kong gawing pera ang matataas na marka para makatulong sa mama ko. Sa murang edad ko wala na akong ibang hinangad kundi makaraos sa lahat ng mga problemang meron kami at manumbalik ang dati naming maginhawang buhay. Dahil nga wala ng choice noon si Tita Sel, pumayag na siyang doon muna ako tumira sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko ng high school doon. Sa totoo lang, ang hirap para sa akin ang pagkakaroon ng bago na namang mundo.
panibagong eskwelahan, mga kaklase, at bagong tahanan. Ibang-iba ang ugali ni Tita Sel kumpara kay Tito Felix. Hindi naman sa masama ang ugali niya, yun nga lang, hindi siya kasing lambing ng tito ko. Akala ko nga magkakasundo kami dahil pareho kaming babae. Pero hindi ko naramdaman ang mainit na pagtanggap niya sa akin. Hindi ko naman siya masisisi dahil alam kong napilitan lang siyang patuloyin ako sa bahay niya dahil sa ginawa ni Mama. Hindi ko na lang muna masyadong inintindihan tungkol doon. Ang mahalaga naman maayos pa rin ang pagtrato sa akin ni Tita Sel. Isa pa, mas itinoon ko ang isip ko sa pag-aaral ng mabuti. Nakasentro na ang isip ko sa obligasyon ko bilang anak, ang makapagtapos ng pag-aaral at makatulong palang araw. Yun lang ang palaging tumatakbo sa isip ko. Ay, nakakapagod sa school. Sana naman wala nang masyadong hugasin sa bahay para naman makapagpahinga ako ng maayos. Nandito na po ako. Ate, tulungan mo ako. Kailangan ko makausap si Ate Melda. Ay nako! Hindi ko nga rin nakakausap eh. Ni hindi nga nagpapadala sa anak niya. Paano kaya yun? Ako yung namamblema sa mga utang niya eh. Tito Felix? Yesa, isang wakas dumating ka na. Baka naman sakaling matulungan mo ko. Bakit po? Ano pong problema at napadpad kayo dito? Yesa, yung mama mo hindi ko makontak. Po, bakit? Ano po bang problema? Ginugulo na ako ng mga pinagkautangan niya. Nako Ayesa, yang mama mo, puro problema na lang ang binibigay sa amin. Sinubukan niyo na po ba siyang tawagan? Hindi nga sumasagutin. Kausap mo ba siya, ha? Opo, minsan. Pumunta nga ako dito kasi nagbabaka sakali ako na nandito siya. Yun pala, hindi rin pala siya nagpapakita dito. Nako parang nga wala siyang anak dito eh. Wala man lang paramdam. Ni hindi ko malaman kung anong balak niya sa buhay niya. Tito, magkano na lang po ba yung natitirang utang ni Mama doon? Natitirang utang eh. Hindi niya nga nabawasan yung mga utang niya dati, lalo pang nadadagdagan. Ngayon hindi ko na alam yung gagawin ko. Ako yung hinahabol ng mga inutangan niya. Po? Naku kung alam ko lang talaga na ganyan ang gagawin niya, sana hindi ako pumayag na mag-garantor sa mga utang niya. Ayesa, nasaan ba talaga ang mama mo? Sabihin mo nga sa amin. Hindi ko nga rin po alam, tita eh. Tawagan mo. Ngayon mismo. Sige po, wait lang po. Hindi po sinasagot eh. Nakatunog na yan. Alam niyang pupunta ka dito, Felix, kaya ganyan. Hindi naman po siguro. O paano ngayon ha? Katakot-takot na problema ang binibigay niya. Tapos hindi natin alam kung saan siya hahagilapin. Subukan ko po ulit tawagan mamayang gabi, tita. Dapat lang. At sabihin mo kung gaano kalaking problema ang iniwan niya sa amin. Kami yung nahihirapan sa kagagawan niya. Samantalang siya, masarap ang buhay at patago-tago lang. Sabihin mo, magpakita siya agad dito. Opo, tita. Sasabihin ko po. Sana naman sagutin na ni Mama to. Hello, Ayesa? Hello, Ma. Ba't di mo sinasagot yung tawag ko kanina? Nakasilent yung cellphone ko eh. Bakit? Nandito si Tito Felix, hinahanap ka. Ha? Bakit daw? Sinisingil daw siya ng mga pinagkakautangan mo. Naku, nayari na. Ano pa kasing nangyari, Ma? Ba't ang dami-dami mong utang? Ay, basta, ginagawan ko na ng paraan. Huwag kang mag-alala. Anong wag mag-alala? Hirap na si Tito Felix sa mga utang nyo. Anong sasabihin ko sa kanya? Sabihin mo, hindi ko sinagot yung tawag mo. Ano? Ang sabihin mo, hindi na tayo nagkakausap. At saka, huwag mo na rin akong kakausapin. Huwag mo na akong tatawagan o kahit ano. Ha?
Bakit? Basta, sundin mo na lang yung sinasabi ko. Marami akong sabit ngayon at ayokong madamay ka. Kaya nga kita pinalayo eh. Naman ano ba kasi talagang nangyayari sa'yo? Magulo anak. Magulo ang buhay ko ngayon. Pero maniwala ka ha, ginagawan ko na ng paraan ng lahat. Ngayon lang to, malulusutan ko rin ang lahat ng ito. Makakaraos din tayo. Paano yung pag-aaral ko, Ma? Yung allowance ko, yung panggastos ko. Ilang buwan ka nang hindi nagpapadali. Makiusap ka muna sa tita Sel mo. Hindi ka naman matitiis niyan eh. Basta, pag absuelto na ako sa mga problema ko, ibabalikan kita kaagad, ha? Naman para namang pinapabayaan mo na ako niyan. Parang gano'n na nga, anak. Pero, tandaan mo, ginagawa ko to para sa'yo, ha? Kasi ayokong madamay ka. Paano yan? Kailan niyo po ako kukunin dito? Hindi ko pa alam, anak. Basta sa ngayon, huwag mo muna akong tatawagan o hahanapin, ha? Putulin mo muna yung ugnayan natin dahil ayokong magkaroon ka ng magulong buhay. Mula ngayon, kalimutan mo muna ako. Ituring mo na akong patay. Tinotoo ni Mama ang sinabi niyang puputulin niya muna ang ugnayan namin mag-ina. Matagal siyang hindi nagpakita o nagparamdam man lang. Wala akong natanggap na text o tawag galing sa kanya. Siguro masyado na siyang kampante na hindi ako papabayaan ni Tito at ng tita ko. Kaya madali niyang nakalimutan ang kaisa-isa niyang anak. Buti na lang talaga at nagkaroon ako ng mababait na tiyuhin at tiyahin dahil kung hindi, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin noong mga panahon na yon. Sila ang kumukop at nagpaaral sa akin hanggang sa makapagtapos ako ng high school. At doon na nga nag-umpisa ang malaking kalbaryo ko sa buhay. Dahil sa dami ng utang na naiwan ni Mama, ikinailangan na rin isang ni Tito Felix ang sarili niyang bahay para makapagbayad. Ipinangako ko noon na tutulong ako kay Tito at hindi ko hayaang maulit sa kanya ang nangyari sa mga magulang ko. Kaya naman pagka-graduate ko ng high school ay naghanap agad ako ng trabaho bilang isang factory worker. Wala pang tumatanggap sa akin noon dahil 17 years old pa lang ako kaya nag-umpisa ako sa pag-extra lang. At noong 18 na ako, binugbog ko na ang sarili ko sa pagtatrabaho para makatulong sa pagbabayad ng mga utang na naiwan ni Mama. Ay, grabe, nakakapagod sa work. Buti na lang may long weekend ngayon. Mailagay na nga sa pinggan tong pagkain na binili ko. Kararating mo lang? Opo, Tito. Anong oras na ba? 1:00 na. Ba't naman masyado kang ginagabi? Nagpa-overtime po yung operations para daw may buffer kami para sa long weekend. Ay naku, nag-overtime ka na naman. Parang halos araw-araw ka na nag-overtime Hindi naman, Tito. May mga araw naman na hindi ako tumatanggap ng overtime. Oo nga, pero mas madalas ka pa rin nag-overtime. Hindi ka ba ma-overfatigue niyan? Kailangan, Tito Alam niyo naman yung iniwan na utang ni Mama. Ay nako, saan ba kasi nagtatago yung mama mo Hindi ka man lang magawang tulungan sa pagbabayad ng mga utang niya. Kahit kumustahin ka, hindi man lang niya magawa. Patay na daw siya, Tito. Yun ang sabi niya. Ituring ko na daw siyang patay. Ewan ko ba kung saan nagmana ang pagiging pasaway ni ate. Kung sino pa yung panganay sa magkakapatid, siya yung sakit sa ulo. Hindi naman ganyan yung mga magulang namin noon. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi nakatagal si Papa sa ugali niya. Ay, oo nga pala. Yung papa mo ba kamusta? Nakaka-chat mo pa rin ba? Oo, Tito. Medyo busy dun sa bago niyang kinakasama ngayon. Buntis yata. Hay nako, isa pa yon. Nakipaghiwalay lang sa asawa, parang wala na ring anak. Hindi man lang niya maalalang kumustahin yung anak niya. Medyo hirap din sa buhay yung Tito. May iniinda yatang sakit. Hayaan na natin siya. At least hindi siya nag-iwan ng sakit sa ulo. Hindi gaya ni Mama. Alam mo, awang-awa na nga ako sa iyo Ang bata-bata mo pa tapos ayan, bugbog na bugbog ka na sa problema. Sinalo mo na lahat ng responsibilidad ng mama mo. Oo nga Minsan nga, naiisip ko,
Ba't kaya ako binigyan ng mga ganitong magulang? O kaya, bakit kaya ako pinanganak pa? Hindi ko man lang naranasang enjoyin yung kabataan ko eh. Pasensya ka na, Yesa, ha? Maski ako, wala akong maitulong sa'yo eh. Alam mo namang itong bahay lang yung meron ako. Tapos, na isang lako pa para lang mabayaran ng mga utang na iniwan ng mama mo. Di nyo naman obligasyong tulungan ako, Tito. Pero salamat pa rin kasi kahit papano may natutuluyan ako ngayon. Malaking bagay na rin po yun. Nga pala, kailan yung next na hulog natin sa bangko? Next week pa naman, bali Thursday ang deadline. O sige po, yung interest na lang muna ulit yung bayaran natin, Tito. Di bale, konti na lang kailangan ko para mabuo yung hinihingi nilang halaga para hindi na maremata tong bahay. Yesa, Po, Tito? huwag kang magagalit ha. Ano kasi, sinusubukan ko kasing hanapin yung mama mo. O tapos? Hindi ko pa rin alam kung nasan siya ngayon. Pero may nakapagsabi sa akin na meron na daw siyang ibang kinakasama. Nakuha pang lumandi. Pero hindi naman yun sure. Kumbaga ano lang, chismis lang ganun. Mukha namang hindi imposibleng mangyari yun, Tito eh. Tignan mo nga tuluyan niya na tayong kinalimutan. Wala man lang siyang pakialam kung kamusta na ba tayo. Kung nakulong na ba tayo dahil sa mga utang niya. Talagang tinalikuran niya na tayo. Nga pala, Tito, kumain na ba kayo? Oo, tapos na. Next week, Tito, pwede niyo ba akong samahan sa agency na nabanggit ni Sheila nung nakaraan? Agency? Opo, magbabakasakali ako. Baka nasa ibang bansa yung kapalaran ko. Mag-a-abroad ka? Sana. Wala hindi umuusad yung buhay ko sa pagbabayad lang ng utang ni Mama. At least doon, mas malaki yung sasahurin ko. Pero malaki rin na magagastos mo. Kailangan sumugal, Tito. Hindi na ako umaasa nagiginhawa yung buhay ko dito. Kita nyo naman, trabaho at bahay na nga lang yung takbo ng buhay ko. Papagurin ko na rin lang yung sarili ko sa pagtatrabaho. Di doon na ako sa mas malaki yung sweldo, di ba? At saka malay nyo, swertehin ako. Baka makapangasawa pa ako ng ibang lahi. Di mahahaluan palahi natin, di ba? Sira. Pero kung sa bagay, mas maraming ang opportunity sa ibang bansa. Oo naman basta masipag ka lang daw doon at hindi ka na mamili ng trabaho, makakaipon ka talaga. Basta wag mo kaming kakalimutan dito ha. Baka mamaya mag-asawa ka na doon tapos hindi mo na kami maalala. Huwag kayong mag-alala, Tito. Dito ko pa rin gustong tumanda at bumuo ng pamilya. Sa ngayon, uunahin ko lang munang linisin tong mga sabit ni Mama. Pag nakaluwag-luwag na ako, damay ka sa paghinhawa ng buhay ko. Bait mo kaya sa akin? Talaga lang ha. Oo, Tito. Di magtatagal. Matutubos din natin tong bahay mo. Makakabalik din tayo sa maginhawang buhay. Konting tiis na lang. Hanggang sa ngayon hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nagkaroon ng napakalaking utang si Mama. Paano nagkapatong-patong lahat ng iyon para humantong sa pagsasangla ng bahay at lupa. Ganun na nga siguro siya kalulong sa sugal noon para mauwi sa ganitong kalaking problema. Mabuti na lang at naging maganda ang kapalaran ko sa ibang bansa kaya naman nakapang-ipon ako ng pantubos sa naisang ng bahay ni Tito Felix. At noong makaraos ako sa mga obligasyon ko, inumpisahan ko naman mag-ipon para sa kinabukasan ko. Lalo't nahanap ko na noon ang lalaking makakasama ko habang buhay at nagpaplano na kaming lumagay sa tahimik. Nagkataon naman na muling ibinenta ng bangko yung dating bahay nila Mama at Papa na Darimata. At yun ang kauna-unahang pinadlaanan ko ng lahat ng naipon ko sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Sa bandang huli, ako din ang nakabili sa bahay na naipundar ng aking mga magulang. Lahat ng yon ay nangyari nang hindi man lang nagpapakita sa akin si Mama. Hindi man lang niya ako nagawang kumustahin. Hindi man lang niya nakita ang lahat ng pagsisikap ko. Ang impyernong kinailangan kong pagdaanan nang dahil sa kagagawan niya. At ngayon, unti-unti nang gumiginhawa ang buhay ko. Isa lang ang hiling ko. Na sana wag na siyang magpakita pa dahil kapag ginawa niya yun, baka katakot-takot na problema lang ulit ang dala niya.
para sa pamangkin naming bagong kasal. Cheers! Salamat Tita Sel, Tito Felix. Pasensya na kayo ha, simple lang yung celebration. Ito kasing si Henry ayaw nang mag-aarbong kasal. Nohan, ikaw may ayaw ng mag-aarbong kasal. Remember, I insisted na sa simbahan tayo magpakasal? Ang sabi mo, civil wedding lang ang gusto mo. Oo nga pala. Mas practical kasi yung magagastos natin sa simbahan at sa reception, idagdag na lang natin sa ipon natin, di ba? Okay lang yan. Mas maganda nga yung ganyan Mas simple, mas intimate. Walang masyadong mga pakialamero sa buhay, di ba? True. At saka worth it naman yung pagtitipid nyo kasi look, nabili nyo ulit sa bangkit ang property ng mama at papa mo, Ayesa. Oo nga. Sobrang big achievement nun. Oo nga po it has come full circle talaga. At ngayon, dito na rin tayo titira. Thank you talaga sa iyo, Han. Kung hindi dahil sa lahat ng sacrifices mo, malamang hindi natin mabibili to. Hindi lang naman ako yung nagpakahirap para dito Ikaw rin. Sa atin to. Ito ang kauna-unahang baby natin. So ano, kailangan ba naming umuwi ni Ate Sel para makapag-solo kayo ngayong gabi, ha? Oy Tito, hindi. Dito lang kayo. Kasama namin kayo sa pag-celebrate ng special occasion na to. Hindi pwedeng mawala kayo. Paano yung honeymoon nyo? Saka na yun, tita. May nakabook na kaming out of town ni Henry. Basta ang gusto namin, kasama namin kayo ngayong gabi, okay? Okay. Alright. O di bumili na tayo ng maiinom. Itodo na natin ang celebration, di ba? Go! Ngayon lang to. Han? Han? Hindi nga kasi pwede ate. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ba't ba mas magaling ka pa sa akin? Anak mo ba yung pinag-uusapan dito, ha? Ang lakas naman ng loob mong magpakita dito na parang wala lang sa'yo ang lahat. Matapos mong iwan na parang basura yung anak mo? Matapos mo siyang pagbayarin ng lahat ng utang mo? Teka, anong kaguluhan yun? Kasal ngayon ng anak ko. Kaya pwede ba? Huwag kayong makialam. Ayesa! Ayesa, lumabas ka nga dyan! Tita, please. Parang awa nyo na po. Bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Papahinga na po si Ayese. Ayaw din po namin masira tong araw na to, kaya please lang po. Ako? Sisirain ko ang araw nyo? Gusto ko lang naman kausapin ang anak ko, Si Mama? Pwede ba ate? Nakikiusap na kami sa'yo. Hindi ka namin babawalan na makita sa Ayesa pero sa ibang araw ka nalang bumalik. Sa ngayon ko siya gustong makita Bakit ba mas magaling pa kayo sa akin? Nagpapahinga na nga siya. Bakit ba ang kulit mo? Mama? Oh, gising na pala Ayesa ko Ayesa, anak. Kumusta ha? Kinasal ka na pala. Congrats! Anong ginagawa niyo dito? Ito naman, nandito lang ako para batiin ka Sa bagong buhay may asawa. At sa pagkakabawi mo rito sa bahay natin. Bahay namin, hindi ka kasama dun. Grabe ka naman. Nakalimutan mo na agad na nanay mo ko Dahil ba maginhawa na yung buhay mo kaya hindi mo na… Kalimutan mo ng nanay mo ko, ituring mo na akong patay. Yun ang sabi mo sa akin, di ba? Ano nangyari? Bakit nabuhay ka? Ang sakit mo namang magsalita, anak. Masakit? Yung ginawa niyo sa akin, hindi ba masakit yon? Ginawa ko lang naman yun kasi… ayoko nang madamay ka sa mga problema ko noon. Pati yung pagtalikod niyo sa akin? Pati yung pag-iwan niyo sa akin ng napakalaking utang? Alam mo ba kung gaano kahirap ang naging buhay ko nang dahil sa'yo? Tapos ngayong nakakaraos na ako, saka kababalik at tutubusin ako ng parang wala lang? Na parang pagmamayari mo ko? Ayesa! Anak! Sana tinutuo mo na lang yung mga sinabi mo. Sana nga nanatili ka na lang patay sa alaala naming lahat. Hon, tama na. Don't let her ruin your day. Ayesa, bumalik ka na sa loob. Kami nang kakausap sa mama mo. Hindi, Tito. Matagal ko nang gustong mangyari to. Matagal ko nang gustong makausap tong kapatid nyo para ipaalam sa kanya lahat ng pagpapahirap na binigay niya sa akin. Alam mo, Ma, kahit kailan hindi ko naramdaman yung pagiging nanay mo sa akin.
Iniliwal mo lang ako sa mundo, oo. Pero kahit kailan hindi ka nagpakananay sa akin. At gusto ko lang sabihin sa'yo na simula nung iniwan mo ko, hindi lang kita itinuring na patay, inilibing pa kita. Kaya ngayon, umalis ka na at bumalik ka na sa hukay na pinanggalingan mo. Hindi niyo naman siguro ako masisisi kung magtalim ako ng matinding galit sa mama ko, di ba? Kahit kailan hindi ko naramdaman ang pagmamalasakit niya sa akin. Sa halip, siya pa ang naging dahilan ng paghihirap ko. Nang dahil sa kanya ay hindi ko naranasan ang magkaroon ng masayang kabataan. Para akong ipinanganak para saluhin ang lahat ng problema niya. At habang buhay kong pagsisisihan ng mga panahong nawala sa akin nang dahil sa mga obligasyong iniwan niya. At mas lalong hindi ko matanggap na ginilo niya ang araw ng kasal ko na dapat sana'y kaisa-isang masayang araw sa buhay ko. Kaya naman hindi na rin ako nakapagtimpi at sumabog ako sa galit. Noon ko lang nailabas lahat ng sama ng loob na naipon ko sa mahabang panahon. Alam kong medyo napasobra din ako sa pambitaw ng masasakit na salita sa mama ko. Noong gabing yon ay umalis din si mama at hindi na ulit nagpakita pa. Hindi na siya ulit nagtangkang kausapin ako para humingi ng tawad. Hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin ako ng guilt dahil sa mga nasabi ko. Pero alam ko rin na hindi pa ako handang patawarin siya. Ibinahagi ko ang kwentong ito dahil gusto kong malaman kung ano ang masasabi niyo. Dapat ko na bang kalimutan ang mga atraso sa akin ng mama ko at kusang ibigay sa kanya ang kapatawaran? Kahit na alam kong hindi pa ako handang ibigay yon sa kanya. Kaya ko bang dayain ang sarili ko at magpatawad ng isang taong hindi ko pa handang patawarin?